Monitoring sa sindikato ng nagbebenta ng sanggol online. Ating tatalakayin kasama naman si Undersecretary Janela Ejercito Estrada, Executive Director ng National Authority for Child Care. Yusek Estrada, magandang tanghali po. Good afternoon po, Ms. Nina, and sa aking kaibigan, Congresswoman Migs. Thank you po for having me. Yusek, base sa inyong monitoring, gaano po kalawak ang illegal adoption at bentahan ng sanggol ngayon sa bansa? Nakakabahala po itong balitang to. Well, as of this time po, we have reported 23 Facebook pages and groups to the PNP, to which PNP is currently working on leads and follow-ups. Yung naging operation po nung isang araw was through ampunan ng sanggol, which unfortunately is still up and operating kasi po nag-member din po ako dito. Yusek, meron lang akong katanungan. Hello, good to see you. Mula po sa nakaraang pagpupulong nyo with DSWD, ano naman yung magiging action plan nyo upang matigil na nga itong illegal na pagbebenta ng mga sanggol online? Actually, nag-send po kami ng letter sa Facebook Meta Philippines, although wala pa pong reply sa amin sa NACC. Pero the other day, sabi naman po ni Sec Rex Gatchalian ay tutulong po siya sumulat sa Meta Philippines. At patuloy pa rin po yung mga magiging pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang government agencies at of course sa PNP para dire-diretso po ang posibleng hulihan at pagkaso natin sa mga salarin at sangkot sa online baby selling. And on the part naman po of NACC, we shall continue to do our job better, faster, affordable, and effective. And we shall intensify our information campaign para ipaalam sa ating pong mga kababayan na meron pong NACC na pwedeng tumulong sa kanila patungkol sa adoption and alternative childcare cases. Paano niyo po naman i-intensify yung information campaign tungkol sa simplified process of adoption dito po sa bansa? Actually, ito pong ating interview ay napakalaki pong opportunity para sa amin para din po maipaalam sa ating pong mga kababayan ang tungkol sa RA 11642 or yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act, yung mga proseso po, mga requirements para sa legal adoption. And actually today po, medyo maingay dito dahil andito po ako sa aming first National Congress on Adoption and Alternative Child Care. Kami po ay nakikipag-partner sa mga iba't ibang LGU para po ma-strengthen po ang aming Philippine Foster Care Program at para po magpakilala na rin na meron pong ganitong ahensya. Yusek, with your monitoring, may iba po bang mga social media groups na gumagawa nito na inyong binabantayan ngayon? At ano po ba ang mga iba na nilang paraan siguro sa pagsasagawa nitong mga bagay na to bukod sa online? Well, so far, yun nga, gaya na sabi ko kanina, we are monitoring 23 Facebook groups and pages na meron pong libo-libong followers. And dyan po sila nag-uusap ng mga mag-aalok ng baby. Actually, kahit nasa tiyan pa lamang po ng mga biological mothers, naghahanap na po sila ng mga ahente at mga brokers para po ampunin ang kanila pong mga anak. So far po, yun po ang minomonitor namin ngayon, although hindi ko po alam kung meron pong mga nagaganap na illegal adoption sa labas po ng mga online platforms. Okay. Ma'am, ano naman po ang magiging kaparusahan sa sino mang mahuhuli na nagbebenta ng sanggol? Magkano po ba ang bentahan daw ngayon nito? Talagang bilang isang ina, medyo ako ay nagugulat sa balitang ito na talagang ginagawa ito ng iba sa ating mga kababayan. Well, labag po yan sa batas at ang violation po ay yung sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act at ang penalty po nito ay from 20 years to life imprisonment and a fine of 1 million to 5 million pesos. Pero actually, ito pong last case po namin ay qualified trafficking po yan dahil bata pong involved. So yan po ay may violation na life imprisonment at 2 to 5 million naman po na multa. And nilabag din po nila ang anti-child abuse with penalty of reclusion temporal to reclusion perpetua. At
na-violate din po nila ang illegal adoption under RA 11642 at doon naman po sa mga nagbebenta online, na-violate din po nila ang Anti-Crime Act with penalty of life imprisonment. Alright, so kung usapin na kung magkano po, they're willing to do this. I heard nasa may 45,000, may 50,000. Tama po ba? Sorry po, pakiulit po, ma'am. Yung sa kung magkano po, yung presyo, Kung magkano po binebenta Oo. yung mga bata? yes. Ito pong last case, yung last case po ay binibenta po ng nanay for 50,000 and then nagpatong pa po yung broker ng 40,000, so total of 90,000 pesos po. Although yung mga iba pong nakikita ko doon sa groups na yon, ang pinakamababa pong benta parang mga nasa 10,000 pesos. Pinakamataas naman po is around 100,000. Mga nakita ko po Okay. doon po sa mga posts sa Alright. Facebook pages. Okay, grabe, 10,000. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Janela Ejercito Estrada, Executive Director ng National Authority for Child Care. Thank you, Ms. Linya, at sa aking classmate, Congresswoman Meg. Salamat.